iangat natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng agrikultura at pagsasaka. Kasi may pera talaga sa agrikultura. Balikan natin ang basic. Kasi nabuhay ang ating mga ninuno sa pagsasaka, sa pagtatanim, sa farming. So, bakit hindi natin babalikan? So, kami din, o ako din, nasabi ko na before na kaming magkakapatid ay nakapagtapos dahil sa farming. So, ako mismo ay isang computer engineer, naging nurse din, pero binalikan ko talaga ang farming. Magandang umaga sa inyong lahat mga kasamsaka. Ito na naman ang inyong kusinero Moreno, Joren Colmo. Andito tayo ngayon sa loob ng ating kulungan ng ating mga manok. So, nandito tayo sa free range chicken. Ako po ibang pusong nagpapasalamat sa ating mga subscribers na nagbigay ng suggestion, nagbigay ng suggestion, nagbigay ng mga advices para lang matulungan kaming nag-uumpisa ng pagmamanukan. So, sa lahat ng mga nagbigay sa atin ng tulong, ng mga advices, magbibigay kami ng isang vlog for you guys. Babasahin namin isa't isa para naman yung mga suggestions ninyo ay ma-share natin sa ating mga kasamsaka din na gustong pasukin ang larangan ng pagmamanukan. So ngayon, isa sa suggestion ng ating follower ay dapat daw ninilinisan ko ang mga itlog para ito'y hindi mabugok, kumbaga. So from time to time, so ngayon ipapakita ko sa inyo na lilinisan natin ang mga itlog natin kasi sayang din naman eh. So isang subscriber namin dyan, ito na yung gagawin ko, ito yung advice na binigay mo sa amin, and then gagawin natin ito ngayon. Thank you! Mga kasamsaka, ito yung mga itlog natin, ang ating mga inahin na kung saan medyo marurumi siya. So ngayon, yung isang subscriber natin na nagsuggest na dapat daw nililinisan, pinupunasan ang mga itlog. So ito yung gagawin natin ngayon. Pupunasan natin ang mga itlog para naman pag ito'y nalimliman na, bawasan natin ang bugok na itlog. So dahan-dahan lang, kailangan lang din natin ingatan ang itlog at punasan natin ng tela para lang matanggal yung mga dumi na nakadikit dito sa itlog. So kami buong pusong nagpapasalamat din sa mga tumutulong sa atin, yung mga may mga ideas na, yung may kaalaman na sa pagmamanukan kasi binibigyan tayo ng gabay. And para sa amin na
nag-uumpisa ng pagmamanukan, ay ito isang malaking tulong talaga kasi doon namin nalalaman kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. So pasalamat lang din tayo kasi meron tayong mga followers o mga kababayan din natin na willing din na mag-share sa kanilang mga kaalaman. So ito'y libreng tulong na din natin sa mga magsasaka o sa mga kababayan natin na gustong pasukin ang larangan ng pagmamanukan or free range chicken, na magkaroon kami ng maraming ideas kung ano ang tamang gawin. So mayroon din tayong isang subscriber na nagsuggest na kailangan daw meron tayong incubator. So sa isang subscriber namin dyan, yes sir, we're planning ngayon na bumili kami ng incubator kasi kung marunong lang talaga akong gumawa din ng incubator ay ako na sana. Kaya nga lang wala akong idea kung paano gawin ang incubator. So ang sabi kasi nila, pag mayroong incubator is mababawasan ang mortality. O ibig sabihin is mabawasan ang pagkabugok ng mga itlog. So sa nakita ko din at nabasa ko din, kailangan daw na kinokolekta ang itlog ng 1 to 5 days. Yun yung dapat pinakamatagal, o 1 to 7 days na dapat pinakamatagal na collection ng itlog para daw yung mortality mabawasan. So ano bang ibig sabihin nung iko-kolekta? So from time to time na nangingitlog ang ating mga manok, from first day to 5th day, yun yung kinokolekta at nilalagay sa incubator. Yun daw yung pinakamainam na maturity or edad ng itlog, na pagka itlog ng ating mga inahin ay kinokolekta agad, and then after 5 days yun yung pinapasok natin sa incubator. So sa ngayon kasi wala tayong incubator, so manual muna. So the natural way muna ng pagpapalimlim ng ating mga itlog. Kanina napakarumi nito, so ngayon it will really help sa mga kababayan natin dyan na mga walang alam o kulang ang kaalaman sa pagmamanukan. Kung mag-alala kasi inyong morenong kusinero, pwede maging instrumento na matulungan kayo kasi meron tayong maraming mga kababayan na bukal ang kanilang loob at bukas ang kanilang kaisipan at puso na magbigay ng suggestion or mga advices para makapag-upisa tayo. Kagaya nga ng sabi ko, hindi kailangan na malawak talaga ang ating kaalaman or ang ating experience kung gusto natin pasukin ang pagmamanukan, kasi pwede naman natin itong matutunan sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng YouTube, kasi free lang ang YouTube kasi. So malaking tulong kung nagre-research tayo. At the same time din, isa din sa malaking tulong sa akin ngayon ay yung mga kapwa natin na mga farmers, yung mga kasamsaka natin. Kasi marami din naman ditong nagre-raise ng mga manok or free range chicken. Sila yung nagbibigay din sa atin ng tulong. Ito din ang isang maganda sa mga farmers, kasi walang tinatawag natin, walang pride. So sinishare nila, willing sila na i-share ang kanilang mga kaalaman sa kapwa din nila ng mga magsasaka. So mostly sa ating ideas dito sa pagugulayan, sa pagmamanukan, ang nagbibigay sa atin ng malaking tulong ay ang ating mga kapwa magsasaka. Kasi pag nagtatanong tayo, pag hindi natin alam, sila yung nagbibigay sa atin ng ideas kung paano at ano ang tamang gawin every time tayo nagkakamali. So tayo nagpapasalamat kasi meron talaga tayong tinatawag na bayanihan. May bayanihan spirit talaga sa mga Pilipino. Pag kailangan natin ng tulong, humingi lang tayo ng tulong sa ating mga kapitbahay, humingi lang tayo ng tulong sa ating mga kapwa magsasaka. Talagang hindi sila nagpapabayad, nagbibigay sila ng libre. So ito din naman ang adhikain or advocacy ng inyong lingkod, na mabigyan kayo ng libreng edukasyon, kaalaman mula din naman sa ating mga kababayan na handang magbigay ng kanilang mga tulong at mga karunungan para matulungan din yung ibang nangangarap na magkaroon ng farm, magkaroon ng free range chicken. So
So ako'y buong pusong nagpapasalamat kasi very overwhelming ang feedbacks ng ating mga subscribers at ang ating mga followers. So magbibigay kami ng isang video for that. Gagawa kami ng content sa mga subscribers namin, mga followers namin na talagang nagbibigay sa atin ng kaalaman. Libreng kaalaman. So hindi na natin kailangan itong bayaran. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa eskwelahan, magbayad ng tuition fee at matuto. Kasi naman ang farming is, yun nga sabi ko, pag may puso, kakayanin natin. Okay. Pag may interes, kakayanin natin. Okay. So, ito yung ginagawa natin ngayon. Kahit kulang ang ating kaalaman, ay tayo'y nag-uumpisa sa tulong ng ating mga kababayan na may busilak na puso. So ito mga kababayan, mga kasamsaka, ang saya-saya natin ngayon kasi from dalawang inahin, medyo ang dami na, ang itlog natin ngayon ay nasa mga 24 na itlog. So soon, mga next week, gagawa na kami dito ng extension ng ating kulungan, yung paitlugan natin sa labas kasi overcrowded na kasi dito eh. So meron tayong mga followers na ng mga inahin na pwede na mangitlog maybe next month. So gagawa na natin sila ng paitlugan. And then mag-extend din tayo para sa ating mga sisiw, para naman ma-separate na natin kasi meron din tayong follower na nagsuggest na dapat daw at the early age siniseparate na natin ang ating mga chicks o mga sisiw para naman yung inahin ay makastahan na naman ulit at mangitlog na naman ulit at saka mabilis daw ang cycle. Mabilis ang cycle. So gagawin natin yan lahat ng mga suggestions ng ating mga followers at mga subscribers. Malaking tulong po ang inyong ginagawa para sa amin na mga starters. So para sa amin mga nag-uumpisa. Welcome na welcome po ang mga ideas ninyo. Welcome na welcome po sa amin ang inyong suggestions. Kasi malaking tulong talaga sa amin. So magbasa lang tayo sa mga comments. Hindi po kami na-offend sa inyong mga suggestions kasi ito'y nagbibigay sa amin ng libreng aral. So kami buong pusong nagpapasalamat sa inyong bukal mula sa kaibuturan ng aming puso. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo. So patuloy lang, mag-comment kayo, mag-suggest lang kayo, mag-advise lang kayo sa amin kasi ibabahagi ko yan sa ating mga kababayan kung ano man yung mga comments ninyo na pwedeng maitulong natin sa mga kababayan natin na gusto din pasukin ang larangan ng pagmamanukan. Si-share ko yan lahat. Bibigay ko din sa kanila yung mga tips, kumbaga. So, sa ngayon, yung adhikain natin na mag-raise lang ng manok for personal consumption ay parang nakikita ko na parang lumalawak na, dumadami na sila. So parang hindi na natin kaya ito i-consume personally. So parang nakikita ko na din na soon pwede natin itong pagkakitaan. So I owe it to you guys. I owe it to you. Hindi ito expertise ko, kundi expertise ito na ating mga kababayan na nagbibigay sa atin ng suggestions at mga advices. Ang laking tulong po. So sa mga may mga manukan din dyan na gusto nyong ma-feature within Davao City lang po. Kung gusto ninyong ma-feature ang inyong mga manukan o inyong farm, i-PM nyo lang po ako personally sa aking FB account na Juren Colmo. And then dito pwede kayo mag-message dito sa ating sa ating YouTube, sa YT natin. Just comment down and then give me your address, your location, ano yung gusto mo na topic. Kung meron kang gulayan, meron kang sagingan o meron kang free range chicken, pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan para naman ma-inspire lalo sila na makita na kung ano yung story nyo behind ng inyong pinasok na larangan. So mas mainam din kung sino yung may mga free range chicken dyan na gusto nyong i-share, sabihan nyo lang ako, PM nyo lang ang inyong kusinerong Moreno and then I will be there. I-feature natin yung mga free range chicken ninyo, location ninyo, para naman makatulong tayo, sabay-sabay nating paangatin ang bawat Pilipino na mag-umpisa. Even sa backyard, mag-umpisa tayo mga kaibigan. Hindi kailangan na magkaroon kayo ng malaking farm para makapag-umpisa kayo ng free range chicken. Backyard lang, pwede na. Pagugulay yan, backyard lang din, pwede na din. So ngayon,
ang dami ng nagiging plano natin, nagiging integrated na talaga tayo. Soon din, papakita ko sa inyo ang aming nursery ng aming bulaklak. So, papagawa kami ng nursery na ng bulaklak, mga bulaklak natin. Sa mga plantitos at plantitas dyan, mag-antay kayo. Kasi nagpaparami pa tayo ng ating mga bulaklak. And so, yun na naman ang feature natin. So, sa ngayon, dito muna tayo sa ating free range chicken. Then, amazing talaga ang mga Pilipino kasi talagang handang magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino. So, saludo ako sa inyo, nagpapasalamat ako sa inyo. Kung pwede nga lang magkaroon tayo ng, kumbaga, Juren Colmo Day, na lahat ng mga followers natin, lahat ng mga subscribers natin, magsama-sama tayo. Para naman, magkaroon tayo ng kabuluhan ang ating pagkakaibigan. Hindi lang pagkakaibigan, kundi at tinuturing ko na kayong pamilya sa akin. Kasi talagang ang laki ng tulong ninyo sa ating mga kababayang Pilipino. Sa lahat ng mga OFW dyan, na nagpi-PM din, nagme-message din sa amin na pag-uwi, gagayahin nila yung style ko o gagayahin nila ang style natin na integrated farming. Kung na-inspire namin kayo, maraming salamat at ipagpatuloy nyo lang na subaybayan ang aming YouTube channel. Sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and try to hit the notification bell. Then, just try to like, you can share, and comment. Para naman, ma-spread pa natin itong ating advocacy or ating adhikain na makatulong sa kapwa natin Pilipino at iangat natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng agrikultura at pagsasaka. Kasi may pera talaga sa agrikultura. Balikan natin ang basic. Kasi nabuhay ang ating mga ninuno sa pagsasaka, sa pagtatanim, sa farming. So, bakit hindi natin babalikan? So, kami din, o ako din, nasabi ko na before na kaming magkakapatid ay nakapagtapos dahil sa farming. So, kahit meron na kaming natapos, meron na kaming mga degree. So, ako mismo ay isang computer engineer, naging nurse din, pero binalikan ko talaga ang farming. Kasi ito yung pwede lang ipamana sa akin ng aking mga magulang, ang pagsasaka. Kasi ito yung natutunan namin sa kanila. Dito namin kinuha ang aming kinakain sa bawat araw noon. Kapagtapos kami dahil sa pagsasaka at pagsisikap ng aming mga magulang. So ngayon, papakita namin ang before and after. Ha? So, sa isang subscriber namin dyan at sa aming follower, ito na po, ginagawa na po natin. Nililinisan na po natin ang pugad. Ano bang tawag dito? Pugaran. Sa Bisaya kasi. So, paitlugan na lang. So, ginawa ko na po ang inyong suggestion na linisan ang mga itlog at linisan ang ating mga paitlugan. So, last one na po ito. So, yun nga din naman mainam sa tingnan. Maganda sa tingnan sa mata pag malinis ang ating mga itlog. Yun din ang na-observe ko. Kasi nung kakaumpisa ko pa lang, meron akong dalawang inahin dito na ng itlog. So, meron silang 12 na itlog. Pero alam nyo ba kung ilan lang yung nahahatch or napipisa? Nasa 4 or 6 lang. Kasi nga sa sobrang dumi. Ang problema din kasi dito, minsan din kasi ang yung mga ibang mga manok ay dito din sila, ano yung tawag niya, pumapatog. Dito din sila natutulog tuwing gabi kasi so lahat ng mga ipot nila or tain nila nasasalo ng ating paitlugan. So kaya napupuno ito ng ipot ng manok. So from time to time, everyday talaga pinupuntahan ko ito as much as possible para naman yun nga, masubaybayan at malinisan ang pugaran o ang kanilang paitlugan. 2, 4, 6, 8, 10, 11 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, ito na, tapos na tayo. Papakita natin. And then, meron pa palang isa sa nagsuggest na lalagyan ng dahon or dried dahon. Kasi nagtatanim pa kami ngayon ng tanglad. So, hindi pa siya ganun kadami. So, pero ngayon, nagpropagate na kami. Pinapadami na namin ang tanglad dito. So, pag marami na, magpapadry tayo at yun na yung gagamitin namin dito sa ating mga palimliman. So, ngayon, sako na muna. Pero, yung suggestion nyo po ay noted and then i-apply po natin soon.
Maraming salamat po. Papakita lang namin ang bagong linis na itlog.